Meanwhile, Malacanang responding to Davao Representative Paulo Duterte's claim that the impeachment complaint against the president appears to be scripted. And for details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, okay, anong sagot ng palasyo dito? At kanina, yung kapatid ng presidente sabi, isang bagong drama series na magtatagal daw ng 1 taon. Magandang hapon, Julie. Yes, Lord. Pinalagan nga ni Palace Press Officer Claire Castro yung mga pahayag ni Congressman Pulong Duterte na scripted yung pagsasampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang sabi ni Castro kanina, hindi raw sila sangkot sa anumang pagpaplanta ng ebidensya gaya raw ng ginawa ng ama ni Congressman Pulong na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Castro, ang mga Duterte lang daw yung saray sa ganoon. Ang administrasyon hindi rin daw eksperto sa paggawa ng intriga. Dinagdag pa ni Castro na kahit sino man daw yung magsampa ng impeachment complaint, hindi raw magandang tingnan yan para kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi raw maganda sa usapin ng ekonomiya, lalo't makikita nga nung mga negosyante na may mga ganitong pahayag laban sa administrasyon. Kanina, Lord, hindi pa natin nakukuha yung sagot naman sa nasabi ni Presidential Sister Senator Amy Marcos kasi medyo na late yung naging pagsasabi ng pahayag at natapos na tayo ng briefing at nakalabas na tayo. Kaugnay pa rin naman ng impeachment, hindi naman daw nabanggit kung nagkausap na sina Pangulong Bongbong Marcos at saka si Presidential son, House Majority Floor Leader Sandro Marcos. Pero malinaw daw ang sinabi ng Pangulo sa kanyang anak, gawin ang trabaho. Hindi raw pwede yung kamag-anak at kaalyado dahil kung ano raw yung mandato, yun daw yung dapat ipatupad kahit na yung posibleng malagay sa impeachment ay yung kanyang ama. Lord Denise. Julie, anong reaksyon, anong sinabi ni Yusek Claire dun sa statement ni Congressman Pulong na the lawyer who filed the complaint against President Bongbong Marcos is actually the same lawyer who represented the First Lady against for a disbarment case against the lawyer Glenn Chong? Pinabulaanan niya ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang sabi pa nga niya, dapat tigilan na rin daw yung pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Okay. Nagulat daw yung Pangulo nung nabalitaan na nalilink itong dating Senador Revilla sa flood control scandal. Yes, Lord. Nung una daw na narinig ng Pangulo na dawit si former Senator Bong Revilla dito nga sa usapin ng flood control, nagulat yung Pangulo. Sabi ni Castro, ang naging reaksyon daw ng Pangulo bukod nga doon sa pagkagulat, sinabi pa rin daw na kahit nakaalyado, hindi daw, kailangan pa rin daw siyang investigahan kasi wala nga daw sasantuhin itong administrasyon. So kung maaalala natin si ex-Senator Bong Revilla ay dating bahagi ng alyansa ng Bagong Pilipinas na inendorso naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Sayang naman yung mga intelligence funds sa mga ganyan. Oo. Okay, may tatanong ka pa kay... Hindi, reaction pa rin ng Palasyo, Julie, patungkol naman dito kay former DPWH Secretary Manny Bonoan na nagbalik bansa na at tumestigo sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Yes, Denise, naniniwala daw yung Pangulo na nagsasabi pa rin ng katotohanan si former DPWH Secretary Manny Bonoan. Lalo na daw kasi na humaharap siya sa Senado at under oath yung kanyang mga sinasabi. Kaya kailangan umasa daw na totoo yung sinasabi niya. Kasi kanina nga, Denise, natanong sa kanya na pinangangambahan ba ng palasyo na babalikwas or mag-iiba ng tono itong si Bonoan sa mga sasabihin niya sa pagdinig ng Senado. May hirit ba ang palasyo tungkol sa magiging kapalaran ng ICI? Sa ngayon, hinihintay pa rin yung magiging ulat o report ng ICI kasi natapos na nga daw yung ilang mga investigasyon at ginagather na yung mga ebidensyang nakuha para makapag-rekomenda ng pag-filing ng cases sa mga dapat ng masampahan. Pero may sinabi din ng palasyo dun sa mga nagsasabi na una, palabas lang daw yung ICI. Ang sabi ni Castro kanina, paano daw magiging palabas kung yung mismo mga miyembro nga daw ng ICI tiyak na overwhelmed sa dinadami ng trabahong kailangan gawin. Kung nakakita rin daw ng publiko yung mga efforts o hakbang ng Pangulo para nga masawata itong korupsyon. Pero hindi nga rin daw maiiwasan na merong mga hindi makontento sa ginagawa ni PBBM. Hinamon naman niya yung mga nagsasabing palabas lang yung ICI na maglabas naman sila ng ebidensya o patunay kasi sila nga daw yung nagbibintang
na palabas labang yung ICI. Nabanggit pa nga ng Pangulo na kung mismong si dating Senador Bong Revilla nga nakaalyado ng palasyo or kaalyado ng Pangulo, sumuko, ginalang daw yung proseso at saka yung korte. And kanina nabanggit nga rin na yung ICI naman naging epektibo kasi daw Lourdes Denise, halos lahat ng inimbitehan ng komisyon ay nagpunta maliban lamang daw kay Congressman Pulong Duterte at sa namayapang si Undersecretary Cabral. Oo, hindi pwede maging palabas yun. Wala nga live streaming eh. O Julie, baka sabihin puro negatibo naman yung ano. Yung Malampaya, na bago raw, may nadiskubre daw bagong sa Malampaya. Ano ang significance ito sa milyong-milyong mga households, Julie? Yung natural gas at yung kakayanan ng bagong Malampaya o yung May 1 na tinawag, makatutulong yan para ma-secure o matiyak na merong supply, sapat na supply ng kuryente dito sa, hindi lang dito sa Metro Manila, no, kundi sa buong bansa. And hindi lang mga households yung kayang masupplyan ng kakayanan yan, kundi maging yung mga buildings o establishment. Ang sabi nga ng Pangulo kahapon, nasa 200,000 na school buildings daw yung kakayanin din. And meron pa kasing ongoing pa rin yung mga drilling at ginagawang mga pag-aaral dyan. So possible nga daw na matumbasan yan yung kakayanan nung existing na Malampaya field sa ngayon. So ibig sabihin, mas maraming supply for us, so mas maraming mapagkukunan o resources yung bansa. Historic daw sabi yung term. Historic. Oo, kasi in more than a decade or in a decade, yan nga yung parang ito yung kauna-unahang pagkakataon na may kita nga or natuklas ang natural gas. And ang sinasabi nga rin ng palasyo, all Filipino, mga Pinoy, yung nanguna dyan sa drilling na wala din na italang nasaktan or anumang maritime incident. So pinupuri talaga ng Pangulo. Alright. Alam ko, busy si Julie ngayon kasi busy ng Pangulo na may 5 magkakahiwalay na mga pagpupulong at kasama dyan i-discuss yung kadena at yung anti-dynasty bill. Anyway, maraming hinahanap niyo daw kasi lagi. Ayan, nag-ano na. Kasi kayo Oo. Nilabas na yung schedule. Tinatanong niyo kasi Tama Na yan. parang kasalanan natin, ano, Julie? Humingi ka na ba ng sorry, Julie Baiza? Oo, parang for the first time in-announce. Ang ating mobile journalist, Julie Baiza. Salamat sa iyo, Julie.